Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,211 subscribers. Thank you so much, guys. Malapit na tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Pasig City. Okay, alam naman po natin na umaarangkada na rin ang kalaban ni Mayor Vico Soto o si Vico Soto dyan sa Pasig City. Walang iba kundi si Sara Diskaya na isang talagang charity worker. No? Ibig sabihin ito ay despite of being mayaman, bilyonaryo siya, ay talaga namang tumutulong siya sa mga mahihirap dyan sa Pasig City at sa mga karating lugar. Okay? Bilang pasasalamat di umano sa mga mahihirap at mga nangangailangan diyan sa Pasig City, at ito ay may plano, no? May planong politikal, at tingin ko naman meron po itong kakayanan at kakayahan upang ma-implement ang kanyang mga plano na maging smart city ang Pasig City, no? Di ba, hinamon nga niya si Vico Soto ng Peace Covenant, kasama ang tumatakbong congressman na si attorney at dati yatang konsehal ito, no, si Attorney Sia. Baka kalaban niya si Roman Romulo, ay talagang inatrasan, tila bagang naduwag si Vico Soto na pumirma diyan sa Peace Covenant. Anong ibig pong sabihin noon? No? Ayaw niyang, no, makisang-ayon sa peace. Okay? So ibig sabihin, parang bang hindi peace-loving si Vico Soto, ang mayor ng Pasig City, no? Ang mayoralty aspirant na si Sara Diskaya ay talagang gusto niya ay friendly political campaign na hindi lang sila ang magbebenepisyo, kundi ang magbebenepisyo nito ay ang mga residente ng Pasig City, no? Sana naman kung hindi man lang manalo ay dumikit ng gusto si Sara Diskaya. Kaya po gising na mga kababayan natin diyan sa Pasig City at para maging malinis at orderly ang midterm election, no? Sabi ni Sara Diskaya, gusto niyang magsagawa ng charity war that will surely benefit the residents of Pasig City whoever they want to vote for next year polls. Kaya lang hindi po ganun hindi naman po ganyan si Vico Soto, di ba? Kung mapapansin nyo, nagpapaayuda yan every year sa mga empleyado at sa mga residente ng Pasig City. Talaga namang basket. Ito, meron pang isa, yung blooper nila, yung isang go bag nila. Tingnan mo naman ang laman, kulang na kulang. Naku po, parang nag-aksaya lang sila ng panahon, nag-aksaya lang sila ng kaperahan ng Pasig City. In-explain pa ni Sara Diskaya na ang charity war na ito would entail yung pamilya niya through their construction firm para magsagawa ng engineering design dyan sa City Hall Complex, and added that another agreement signed by Soto, the city government will pay 855 million for the engineering design for a new City Hall compound. Hindi nga ganun, di ba? Ayaw nga niyang gusto Basta, anyway. Kung ano kasi ang gusto, ito po ang napapansin natin kay Vico Soto, mayor ng Pasig City. Kung anong kagustuhan niya, yun na yun. Marami rin po nagsasabi sa atin na kaibigan sa loob na ganyan po talaga siya. Okay? Ganyan po talaga siya kung anong gusto niya. At saka, nakikinig din po siya sa mga close advisors niya. No? Yung ibig sabihin, tapos nun, gusto niya. Something like that. Okay? Biruin mo naman ang isang pamantasan ng lungsod ay talagang biruin mo ang pinili nilang pangulo ay pangatlo lamang po, no? Nasaan po ang hustisya doon, no? Yung una na pinakakwalipikado ay hindi po pinili dahil nga po itong pangatlong yung pangulo ay OIC rather ay talagang malapit po doon sa konsehal, no? Kaya lang anong nangyari sa konsehal ngayon, di ba? Tapos
Yung pangalawa, hindi rin po pinili. Ayun po yung mga pinaka-kwalifikado. Itong pangatlo, since naging OIC na siya, ay hindi naman po siya kwalifikado. No? Limited lang po ang kwalifikasyon niya doon sa loob. Ayan. Kaya lang, malapit nga po ito sa konsihal. Kaya naman, eto na po, di ba? Ang pamilya daw ni Sara Diskaya rather, ay mag-aspire na yung electoral campaign ay maging peaceful, vibrant, and beneficial to Pasigueños. No? Talagang inahamon nila, no? Inahamon nila si Vico Soto, pero tingin ko hindi ito maduduwag na naman ito at hindi tatanggapin ang challenge na charity war ng kanya ng Sara Diskaya. No, ito so na act of charity, magdo-donate sila ng 855 million sa city for the construction of a hospital complete with all needed facilities and medicines. No, biruin mo 'yon sa isang ospital. Pero mag-comment nga po kayo diyan kung may kulang-kulang ba na mga kagamitan diyan sa Pasig City, no? 1.3 billion information technology systems that will be built for the new City Hall since the project will only be used once the City Hall complex is finished. The mayoral aspirant also said that should Soto agree to their offer, their company will deploy their design engineers and technical staff to start doing the design for the City Hall complex, adding that the city can use the 1.3 billion to fund projects that would benefit the poor. To recall, this guy already appealed to the incumbent mayor to agree on a peace covenant to ensure clean and honest election. Kaya lang, hindi nga po ganun ang nangyari. Wala lang po talaga yan, di ba? Hindi po talaga sasang-ayon. Siyempre, tingin niya, lamang siya, liyamado si Vico Soto. Kaya nga naman po, talagang buong tapang niyang tinatanggihan at talagang inaatrasan, tila bagang naduduwag, kayo na mga taga-Pasig ang magdesisyon, no? Kung talagang gusto nyo si Diskaya, isugal nyo na. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo pa rin ang isang Vico Soto na manatili at maging leader nyo, ay deserve nyo yan, no? Deserve nyo yan siguro, no? Anyhow, nalilinis naman niya ang mga iba't ibang mga purok, no, pang small time lang kumbaga. Pero maganda rin naman 'yon, na prevent in a way. Pero tingnan niyo naman, may mga major projects, no? Something like that. So tama, every year ay nabibigyan kayo ng mga ayuda, mga ganyang bagay, pero tandaan nyo, no? Dapat ang pagpili ng leader ay long term. May plano sa kanyang syudad na mamahalin niya, minamahal niya, at hindi iba ang minamahal niya. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at pakisubscribe naman po, no? Para naman we can be able to maintain and sustain this channel. And of course, keep on praying. Salamat po. I love you all.